Ang ginawang paglusob ni Laila sa teritoryo ng mga masasamang scientists na nagresulta ng malaking kabiguan sa kanyang sarili. Kaya ating alamin ang naging buhay niya sa lugar ng Land of Dawn. Ang erudisyo ay kilala bilang isang lugar na nangunguna pagdating sa agham at makabagong teknolohiya. Dito rin matatagpuan ang karamihan sa mga taniyag at matatalinong mga inventor kagaya na lang ni Dr. Ronnie. Di rin mapagkakailang sa lugar na ito isinilang ang batang may pangalang Layla. Siya ay anak ng matatalinong inventor na matagal nang nagsiserbisyo sa lugar. Ngunit dala na rin sa pagiging kapos sa oras, ang kanyang mga magulang sa kanya ay wala ng oras para maalagaan siya at ipadama ng mga ito ang kanilang pagmamahal. Sa madaling salita, ang batang si Laila ay lumaki sa pangangalaga ng kanyang lolo. Nakamit man ng mga magulang ni Laila ang pagiging isang bantog na scientist sa lugar, kaya't umaaasa silang mapagpatuloy ni Laila ang bagay na nasimulan nila at maging kagaya nila. Ito na maging isang inventor balang araw, at malaki rin ang kanilang ekspektasyon na makakagawa sila ng bago at nakakamanghang likha na magbibigay sa kanya ng malaking tagumpay pagdating sa teknolohiya, pero sa kasamaang palad. Ang kanilang malaking pananaw sa kanilang anak ay kabaliktaran pala ang naging kalabasan nito. Hindi naging interesado si Laila pagdating sa agham, dala na rin sa lumaki siyang wala sa kamay ng kanyang mga magulang, lalong-lalo na sa kanyang ama. Dahil dito, lumaki si Laila na iba ang kanyang pagkatao at nakahiligan kaysa sa kanyang mga magulang. Sa halip na itakda niya ang kanyang puso sa misteryong dala ng agham, mas pinili pa niyang sundin ang naging buhay ng kanyang lolo, ang miyembro ng City Guard sa lugar ng Erodisyo. Taglay ng kanyang lolo ang ugaling may pagkahilig sa pakikipagsapalaran, mapagsaliksik at palaban sa sarili pagdating sa katwiran sa ilalim ng kanyang pamumuno noong panahong aktibo pa siya bilang isang City Guard. Dahil sa paggabay na ipinadama ng lolo ni Laila sa kanya, kabataan pa lang niya ay tinuruan na siya nito ng iba't ibang diskarte pagdating sa pakikipaglaban. Hindi lang ito ang itinuro sa kanya, pati na rin pagdating sa pag-iimbestiga at paggawa ng makatotohanan ng pagrarason. Samantalang habang lumalaki si Laila, ang kanyang pagiging uhaw sa kaalaman ay lumago rin. At dumating sa puntong, nagnanais rin siyang lakbayin ang buong mundo para magsaliksik at maging malakas. Dala na rin sa sobrang nasasabik siya sa planong ito, di na niya mapigilan ang kanyang sarili na gawin ang paglalakbay. Napag-isipan rin niya na ang teknolohiyang mayroon ng erudisyo ay dapat di lang ang lugar na to ang makikinabang sa teknolohiyang mayroon dito, kundi kailangan rin itong gamitin para maging panimula ng pagbabago sa buong mundo. Gayunpaman, ang pangarap ni Laila na maglakbay sa labas ng erudisyo ay ipinagbawal ng kanyang ama. Dahil na rin sa alam nilang may mga panganib na mangyayari kung sakaling lalabas ito sa erudisyo. Gusto ng kanyang mga magulang na maging hinug muna ang pag-iisip ng kanilang anak para mapag-isipan niya ang lahat ng mga bagay na ito bago niya pasukin ang paglalakbay. Ngunit lahat ng mga pagbabawal ng kanyang mga magulang sa kanya ay nagresulta lamang ito ng pagkasama ng kanyang loob. Hindi niya pinakinggan ang pagbabawal ng kanyang ama sa kanya. Sa katunayan ay tila nagbingi-bingihan ang batang si Laila sa mga salitang sinasabi ng kanyang mga magulang, na kumbinsi niya ang kanyang sarili na ang ginawa ng kanyang ama ay isa lamang patunay na wala itong pinapakitang suporta sa kanya at iniiwasan nito ang responsibilidad niya bilang isang ama. Sa katunayan, ang katotohanan ng nasa likod ng mga pagbabawal ng kanyang ama ay nagpapakita lamang ito ng pagmamahal sa kanya. Mahal na mahal si Laila ng kanyang ama at hindi ito matutumbasan ng anumang bagay na mayroon sa mundo. Kaya't palihim niya itong ginawa ng isang advanced Leviathan technology na mayroon ang erudisyo para gumawa ng isang malefic gun para kay Laila. Pagkatapos niyang ginawa ang malefic gun, nagkaroon ng pagkatakot ang ama ni Laila, baka sakaling supresa niya itong ibigay ay hindi ito tatanggapin ng kanyang anak. Kaya ang ginawa niya ay ibinigay niya ito sa lolo ni Laila para siya na lang ang magbigay sa kanyang apo.
at sinabihan niya itong hindi ipaalam kay Layla na sa kanya nang galing. Ngunit ang hindi inaasahan ng ama ni Layla na ang regalong ginawa niya ay nagdudulot lamang ito ng mas matinding pagnanasa ni Layla pagdating sa pagkikipagsapalaran. Dumating ang ika-16 na kaarawan ng kanilang anak at imbis na magdiwang sila, walang kano-ano'y kinuha ni Layla ang malefic gun at umalis sa erodisyo. Nagawa niyang lakbayin ang kadiliman para lang sa kapakanan ng kanyang sarili. Napadpad siya sa isang malayong lungsod sa timog kanluran ng Munian Empire. Napagtanto niya sa lugar na maraming mga kabataan ang misteryosong nawawala, kaya nagkaroon siya ng pagkakataong mag-imbestiga. Nagawa niyang magamit ang mga bagay na itinuro sa kanya ng kanyang lolo. Habang sinusundan niya ang mga bakas na nagtuturo kung saan nakapwesto ang mga taong may masasamang loob, doon ay nakita at natagpuan niya ang isang grupo ng mga kriminal na siyang utak sa mga nagaganap na pangdudukot sa mga bata. Sinundan at sinundan pa ni Layla ang mga ito hanggang sa nakaabot siya sa kanilang himpilan. Determinado si Layla sa kanyang sarili na magawa niyang mabasag ang grupo ng mga kriminal na to at maisalba ang mga nakakaawang mga bata. Ngunit ang hindi alam ni Layla na ang grupo ng mga sindikatong ito ay hindi pala mga hamak na ordinaryong kidnapper, kundi isa pala itong grupo ng mga masasamang scientist na nanggaling sa Laboratory 17 and 18 na kung saan ang pangunahing pakay nila ay mangkidnap ng mga bata para sa gagawin nilang nakakatakot na human experiment. Dahil sa mga ganitong gawain, nagdulot ito ng malaking galit sa sarili ni Layla. Di niya maisip kung ano ang paghihirap ang nararanasan ng mga bata sa kamay ng mga masasamang taong ito, kaya't di niya napigilan ang kanyang sarili. Nagkaroon nga ng malaking pagsabog at malaking pagkasira sa lugar. Dahilan kung bakit na kahit alam na ni Layla na malaking peligro at pagsubok ang pinasok niya pero di niya ito inisip. Bagkus mas inisip pa niya ang mga kalagayan ng mga batang na sa pihit ng kamatayan. Matindi ang nagawang sagupaan ng magkabilang panig na pansin rin ng mga masasamang scientist at kinilala nila ang armas na ginamit ni Layla. Alam nilang ito ang Leviathan technology. Dahil dito, iniba ng sindikatong grupo na to ang kanilang plano sa operasyon. Nagawa mang maisalba ang mga batang biktima ng kidnapping, ngunit ang naging kabayaran nito ay napasa kamay ng mga kalaban si Layla. Inilayo nila sa kamay ni Layla ang malefic gun at ikinulong nila ito sa isang napakatagong lugar at napakadilim na piitan. Pumasok sa isipan ni Layla na wala na siyang magagawa sa mga oras na yon, nawalan na siya ng pag-asang mabuhay pa. Dala na rin sa naging bihag na siya ng mga kalaban, ngunit dumating ang mga panahong pinalaya rin siya ng mga masasamang kalaban at ibinalik sa lugar ng erodisyo. Pagkabalik niya sa lugar, malaking pagkagulat agad ang sumalubong sa kanya dahil ang kanyang ama ay naging kabilang na sa mga masasamang scientist ng Laboratory 1718. Masakit sa kalooban ni Layla na para bang isang malakas na bagyo ang dumaan sa kanyang buhay. Kahit na di siya gaano kalapit sa kanyang ama, di siya makapaniwala sa nangyari. Alam ni Layla na isang kalmado at makatwirang tao ang kanyang ama. Pero nagulat na lang siya sa naging pasya nito na sumapi sa masasamang grupo. Dumating ang pagkakataong nahulog si Layla sa matinding pagkakalito dahil sa mga pangyayari. Ngunit mas pinili niya ang kanyang sarili na mag-focus muna sa pag-iinsayo. Patuloy naman kinakalimutan ni Layla ang masalimuot na pangyayari. At dumating sa punto na nahanap na niya ang kanyang sarili. Pagkalipas ng mga panahon, dumating rin ang mga araw na nasa tamang gulang na si Layla. Pero sa kasama ang palad rin, ang kanyang lolo ay malapit na ring pumanaw. Nakaupo si Layla, katabi ng kanyang lolo. Doon ay may ipinagtapat ang kanyang lolo sa kanya na kung saan sinabihan siya nito patungkol sa katotohan na nangyari sa kanyang ama. Umiyak si Layla habang nakikinig sa salita ng kanyang lolo na humihingal na sa kamatayan. Dito ay sinabi niya na ginawa ng kanyang ama ang sumapi sa mga masasamang scientist bilang kapalit at para na rin maisalba niya
ang kanyang pinakamamahal na anak na si Layla. Pinili nitong manilbihan sa mga masasamang grupo para lang sa kaligtasan ng kanyang anak. Ngayon ang lolo ay nagkwento sa mga panahong napasakamay siya ng mga kalaban ay hindi mapakali ang kanyang ama. Kaya wala siyang ibang paraan kundi ang sumunod na lang sa gusto ng kalaban. Sinabi rin ng kanyang lolo na napag-alaman ng mga kalabang scientist na taga-erodisyo ang sumugod sa kanila. Dahil sa armas na ginamit sa mga panahong lumusob siya sa teritoryo ng kalaban. Dagdag pa ng kanyang lolo na ang armas na ginamit ni Layla ay gawa ng kanyang ama. Isa itong munting regalo para sa kanya at inamin rin nito na hindi siya ang gumawa sa armas na iyon. Bago pa man tuluyang pumanaw ang lolo ni Layla, may mga salita siyang di na niya sinabi sa kanyang apo. Pinanitili niya itong lihim at hindi na sinabi kay Layla para na rin sa kapakanan ng bata upang hindi ito lumaking may bitbit na masamang alaala sa kanyang puso. Sa pagkakataong yon, doon na unawaan ni Layla ang nakakaantig at malalim na pagmamahal ng kanyang ama sa kanya, na inintindihan na niya lahat ng mga bagay, kaya't sa pagkakataong yon ay mas lalo pa siyang lumakas. Di siya nagdalawang isip na kunin ang armas ng kanyang ama na isang Leviathan rifle prototype at nagdesisyon na lakbayin ang Land of Dawn upang hanapin ang Laboratory 1718.